Aloha to everyone! Welcome back to my channel. Sa araw na ito, magtatagalog ako. Dahil ang video ito ay para sa aking mga kababayan na katulad kong Filipina. At para maging klaro at maintindihang mabuti ang aking mga i-share at opinyon sa mga ganitong issue. Mga issue na kinakaharap ng mga Pilipinang nakapag-asawa ng Pakistani at kasalukuyang nakatira dito sa Pakistan. Pero bago ako magpatuloy, gusto ko munang ipaalam sa inyong lahat na hindi naman lahat ng mga Pilipinang nakakapag-asawa ng Pakistani ay pare-pareho ang kalagayan sa buhay at mga experiences na kanilang nararanasan. Kaya, huwag nating lahatin o hindi ko sinasabing ito ay nangyayari sa lahat ng mga Pilipinang nakapag-asawa ng Pakistani dito sa Pakistan. O kung ikaw ay isang Filipina na kasalukuyang nakatira sa ibang bansa at may asawang Pakistani at hindi pa nakakarating dito sa Pakistan, kaya naman ay Pilipina na mayroong karelasyon dito sa Pakistan at may planong tumira o magpakasal sa isang Pakistani dito sa Pakistan. At dahil nga nasa ibang bansa ka at hindi ka pa naman nakakarating ng Pakistan, sigurado na ang mga nalalaman mo ay ang mga nababasa mo lamang na napapanood sa mga social media at sa mga Facebook. Hindi mo talaga alam yung realidad ng buhay dito sa Pakistan. Sa kabilang banda, ang bawat pag-share ng ating mga kababayan o mga katulad naming nasa social media ay mayroon din naman talagang katotohanan sa tunay na nangyayari dito sa Pakistan. Mga experiences at kaalamang aming ibinabahagi sa inyo ay naaayon lamang sa aming mga talagang nai-experience o nakikita dito sa Pakistan. Dahil iba't iba nga ang klase ng pamumuhay namin, iba't iba din yung na-share namin. Sa video ito ay akin namang isi-share sa inyo ang aking nalalaman at opinyon sa mga ganitong klase ng issue. Ito ay ang mga bagay na dapat mong isaalang-alang kung sakali mang gusto mo nang tumira dito sa Pakistan kung may asawa ka ng Pakistani. O kaya naman ay nagpaplano kang magpakasal sa isang Pakistani dito sa Pakistan. Una ay kung may mga umaasa sa iyo sa Pilipinas, lalong-lalo na kung ito ay ang iyong mga anak at mga magulang. Bakit dapat mong isaalang-alang ang mga umaasa sa iyo sa Pilipinas? Sa isang mabuting ina, kaya nga tayo nagpapakahirap para maghanap buhay para sa kanilang kinabukasan. Para naman sa isang magulang, kapag tayo ay mabuting anak, syempre pag alam nating wala namang ibang aasahan ng ating mga magulang. Kaya napaka-importanting dapat ay may pera ka o may pera ang iyong mapapangasawa. Ang kasalukuyang ekonomiya ng Pakistan ay hindi maganda. Kung mahirap ang buhay sa Pilipinas, mas mahirap ang buhay dito sa Pakistan. Ang halaga ng 1 peso sa Pakistani rupees ay 4 rupees. Ang ibig sabihin ay mas mataas ang peso sa Pakistani rupees. So kung magpupunta ka dito para mag-asawa ng isang Pakistani o kaya naman ay asawa ka na ng Pakistani at magsisettle down ka na dito sa Pakistan, isipan mong mabuti. Kaya importante ang pangalawang bagay na ating pag-uusapan. Alamin ang kalagayan ng mapapangasawa o ng asawa mo sa kanyang pamilya. Siya ba ay ang panganay sa pamilya? Siya ba ang inaasahan? Siya ba ang nag-iisang anak na lalaki? Ilan silang magkakapatid na lalaki sa pamilya? Lahat ba ito ay nagtatrabaho o may mga asawa na? Napaka-importanting malaman yan dahil dyan nakasalalay ang iyong magiging buhay pagdating sa pera. Pangatlo, ano ba ang kakayanan ng asawa mo pagdating sa pera? Kumikita ba siya ng sobra-sobra sa inyong mga pangangailangan? At paano ba kumikita o ang trabaho ng asawa mo? Ito ba ay trabahong kahit wala na siya sa abroad o kung nandito na siya sa Pakistan ay makakapagtrabaho pa rin siya? O kung nandito siya sa Pakistan at nagtatrabaho na siya, ang kinikita ba niya ay sasapat hindi lamang sa iyo kundi sa pamilyang naiwan mo sa Pilipinas? Kung business naman ang pinagkakakitaan ng iyong asawa o mapapangasawa, kailangan alamin mo ano bang klase ng business ito? Ba ay business na kumikita ng hihigit pa sa inyong pangangailangan o business na kumikita na kulang pa sa inyong pangangailangan? Pang-apat na dapat mong i-consider. Open-minded ba ang iyong mapapangasawa o ang iyong asawa? Susuportahan ka ba niya sa mga desisyong gusto mong gawin para magkaroon ka ng sarili mong kita? Ikalima na dapat mong isaalang-alang. Bago ka magdesisyong pumunta dito sa Pakistan kung ikaw ay may asawa na o mag-aasawa pa lang ng isang Pakistani. Dapat alam mo kung ano ang civil status ng iyong asawa o mapapangasawa. Siya ba ay walang asawa, may asawa at ilan ang asawa? Although, hindi naman lahat ng Pakistani ay maraming asawa. Napakarami pa rin namang Pakistani na iisa talaga ang asawa. Pero,
marami-rami na rin ang talaga namang hindi lang iisa o dalawa ang kanilang asawa. Kaya dapat alamin mo yan, nang sa ganon ay malaman mo rin kung ano ang magiging status mo dito sa buhay. Dahil pagdami ng asawa, syempre pagdami din ng responsibilidad. Lalong-lalo na pagdating sa pera. At lahat ng asawa ay hindi nagtatrabaho. Dito sa Pakistan, bibihira ang mga lalaking nag-i-entrust o nagbibigay ng buo nilang kita sa kanilang asawa. Lalong-lalo na sa mga kalahi nila. Na nating questionin kung bakit ganon kasi nga yun ay parte ng kanilang kultura. Para sa mga Pakistaning asawang babae, hindi na malaking issue yan. Kumbaga, sanay na sila. Ang importante lang sa kanila ay mabigyan sila ng pera ng kanilang asawa para magamit nila sa personal nilang pangangailangan. At may mga nakakalungkot na talagang hindi sila binibigyan ng pera. At lahat ng tungkol sa pera, ang asawang lalaki na ang bahala. Pero ito ay ibang kwento sa ating mga foreigner o lalong-lalo na sa ating mga Filipina. Dahil marami naman sa atin, marami mga Pilipina dito na lalong-lalo na yung mga nasa abroad, na sa kanila naman naka-entrust yung pera ng kanilang mga asawa. Although marami din na hindi. At marami din na talagang hindi maganda yung kalagayan nila, lalong-lalo na pagdating sa pera or financial status nila. Ang lahat ng yan ay nakadepende sa anong klase ng tao, anong klase ng asawa o mapapangasawa. Kaya ang buhay ng mga Pilipina dito ay hindi pare-pareho. Kaya kung may asawa ka o mag-aasawa ka pa lang ng Pakistani at gusto nyo nang mag-settle dito sa Pakistan, i-consider nyo yung lahat ng sinabi ko. Para naman if ever kung ano man ang mangyari, at least alam nyo na kung ano ang dapat nyong i-expect. Lalong-lalo na kung may mga umaasa sa inyo sa Pilipinas. Swerte ka kung ang napangasawa mo ay hindi mo na kailangang humingi o magsabi at kusa nang nagbibigay ng tulong sa mga naiwan mo sa Pilipinas. Lalo na kung ang asawa mo ay patuloy pa rin nagtatrabaho sa ibang bansa, syempre may kakayanan niyang magbigay ng tulong sa mga naiwan mo. Paano kung wala na siyang trabaho sa ibang bansa? Anong mangyayari? At kung ang asawa mo naman ay tumigil na at nag-for good na rin dito sa Pakistan o yung mapapangasawa mo ay nagtatrabaho lang dito sa Pakistan at hindi rin naman sapat yung kinikita niya para sa pamilya niya tapos inaasahan pa siya ng kanyang pamilya, paano na? Kahit gustuhin niyang tumulong sa pamilya mo sa Pilipinas, ay wala din siyang magagawa. Tulad din ito sa mga more than one ang asawa. Maswerte yung mga asawang may pera ang kanilang asawa. At malas naman doon sa mga maraming asawa pero walang pera yung kanilang asawa. Kaya nga dapat alam mo kung ang mapapangasawa mo o ang asawa mo ay open-minded, napapayagan kang magtrabaho at kumita ng sarili mong pera para maitulong sa mga naiwan mo sa Pilipinas. Kung sa mga binanggit ko ay may problema ang inyong asawa o ang inyong mapapangasawa, then pag-isipang mabuti. Ang asawa na, wala na tayong magagawa doon. Kailangan talaga nating sumunod sa ating asawa kung saan siya o sumunod siya sa atin kung saan tayo. Kung saan sa palagay niyong dalawa ang mas mabuting mag-for good. Hindi kayo mahihirapan lalo na pagdating sa pera at sa ikabubuti ng iyong pamilya. Pero kung mag-aasawa ka pa lamang at pupunta ka dito sa Pakistan, mag-isip ka na. Habang maaga pa, kung alam mo naman na ang mapapangasawa mo ay hindi financially stable, mas magandang huwag ka nang pumunta. Lalo na kung may mga anak kang umaasa sa iyo sa Pilipinas. Kasi isang araw, magkakaroon ka na rin ng anak sa iyong magiging asawa. So syempre, mas pa-priority ng asawa mo yung anak niya sa iyo kaysa dun sa anak mo sa Pilipinas. Not unless payagan kang magtrabaho para sa mga anak mo. Worst na pwedeng mangyari, ikaw pa ang magtatrabaho para sa pamilya nyo. Pero kung alam mo naman na financially stable yung lalaki at kaya talaga niyang panindigan na suportahan yung mga naiwan mo sa Pilipinas, then walang problema. Pero bibihira ang ganyan. Mas marami pa rin talaga yung walang kakayanan. Kaya kahit na gusto nilang tumulong, wala rin silang magagawa. Kaya pag-isipang mabuti. Hindi lamang 2 times o multiple times kundi 100 times para walang pagsisisi sa bandang huli. Nasabi ko ang mga bagay na ito para magkaroon ka ng ideya. Ngayon, ang desisyon ay nasa sayo pa rin kung gusto mong magpatuloy o hindi. At ito lamang, maraming salamat at sana'y nagustuhan nyo ang video ito at kung nagustuhan mo, huwag mong kalimutang i-click ang subscribe, like, notification for you to be notified for the next video that I am going to upload. Thank you and see you on my next video.